Hi guys! For today's video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano mag-reflash ng modem na ito. Ang model niya po is HG6245D. Naka-green port po siya. I-reflash natin para po mawala yung syempre yung logo niya at magamit po natin siya sa mga GPON na OLT. Ang gamit po pala natin na bin file ngayon is Brazilian po siya. Naka-Brazilian file po yung ano natin, yung bin file. So i-refresh natin siya into Brazilian version. So unang-una, pasok tayo sa IP address ng Globe. So ito na yon, 192.168.1.1. I-zoom natin. Parang kitang-kita nyo po talaga yung screen. Ayun, malinaw na. Pagkatapos nun, copy-paste lang po natin yung super admin nya. Username nya is admin. Copy, tapos paste. Pagkatapos nyan, yung password nya is copy mo rin. I-paste mo rin sa password. Tapos login. So, yan, nandyan ka na po sa ano ng Globe. So, mamaya mawawala po tong ano na to, itong logo na to. Papalitan po natin yan ng Brazilian. Unang-una, dito po tayo sa management, device management, local upgrade po tayo. Tapos choose file. Hahanapin po natin yung files na firmware na Brazilian. Ilalagay ko po ito mamaya sa description. Tapos piliin nyo lang, open. Tapos hihintayin nyo lang yan hanggang matapos siyang mag-reflash. Hindi lang po natin ikat yung video para po masubaybayan nyo po talaga ang mga buong ano niya, tutorial niya kung paano po talaga siya nagwo-work. O ayun, meron po siyang upgrade is successful. So syempre okay natin yan. Pagkatapos natin i-okay to, magre-reboot po yung modem natin. So magre-reboot po yan. Click lang natin ng okay Ayun, nagre-reboot siya. Ang gamit nga pala natin na browser sa pagpalit ng firmware niya is Brave browser, kasi simula pa noon hindi ko talaga nasubukang mag-error. Tapos nung pagkatapos niya pong palitan ng firmware, ang gagamitin niyo po is UC browser. X mo natin to, ang Brave. UC browser na po tayo. Tapos yung IP address niya is, default niya is, pag Globe ang default niya is 192.168.254.254, pero pag PLDT po 192.168.1.1. So pasukin na natin yung portal niya, 192.168.254.254. ayun, lumabas na siya. So meaning, pag lumabas yung ganyang niya, mga logo niya, successful po yung pagpalit po natin ng firmware. So ang gagawin po natin dyan, open po natin yung files. Open nyo po tong PLDT Super Admin, pero kahit Globe yan, same pa rin yan ang pag-reflash nila. So copy paste natin ito yung admin, paste po natin dyan, admin, tapos yung password nya. Okay, paste, tapos login.
wait lang. Nag-e-error siya. So, kung mag-e-error siya, i-reset natin yung router para po bumalik po siya sa pinaka-default na yan. So, i-reset natin. Sa kapila pala, i-reset niya. So, ayan guys, i-reset na natin siya. I-reset muna natin yung router. Press nyo lang po ng 10 seconds. Ayun, reset na po siya. Focus natin ulit sa monitor po para po makitang-kita nyo. Ano pala guys, ang nakaganda po pala nitong modem na to is pwede siyang maging access point ng mga piso wifi. Ang nakaganda po kasi nito is meron siyang 5 GHz at saka 2 GHz. Naka dual band po siya. Yun yung niya, advantage niya. Tuturuan ko rin kayo kung paano nito, mag access point ng para sa piso, magamit niya sa piso wifi. Kasi yung ibang pagda-dial up ng PPPoE, ibang video yon. So natapos na yung niya pag-reset. So pasok muna tayo 192.168.254.254. Hindi pala. Pag once ma-reset na ninyo, ang magiging IP address niya is 192.168.1.1. Yan na po ang magiging IP address niya. Sorry, hindi ko po pala nasabi kanina. So, copy-paste pa rin yung admin at saka password niya. Basta tandaan nyo lang yun basta naka-globe po kayo, ang pagkatapos nyong magpalit ng firmware, mas mabuti i-reset nyo po yung modem para po babalik siya sa niya, sa pinaka-default na IP address niya na 192.168.1.1. Tapos login nyo lang po. Ayun, makikita nyo na dyan na wala na talagang logo ng Globe or PLDT. Sa Globe at PLDT, parehong lang po siya, parehong step lang po siya. Katulad dito, parehong step lang po siya kung paano siya ipalitan ng firmware. Kung meron kang PLDT na ganitong modem, gayahin nyo lang po ito. Kasi parehong-pareho lang po talaga siya. Wala po talagang pinagkaiba. Yung pinagkaiba niya lang po yung last niya. I-need nyo po talaga hard reset para po mabalik po yung default IP address niya. So, balik na po tayo dito. Ayun, na po tayo sa portal niya. Okay na po siya. Status. Ayun, RP2725. Jipon. Yan, okay na po siya. Maganda to talaga gamitin sa mga naka-OLT na Jipon. Ewan ko lang sa mga ipon kung gumagana ba to, pero parang hindi talaga to gumagana. Pang Jipon lang po talaga siya. Tapos kung pag AP naman, dito kayo sa network, advance, hindi pala, LAN settings pala. I-disable nyo lang po ang DHCP server niya. Katulad nito, server, tapos disable, uncheck nyo po yung other config flag, at saka enable DHCP6S. Uncheck nyo lang yan, click apply, tapos reboot. Yan lang po.
magiging AP na yon. Tsaka dito nyo na lang babaguhin yung mga pangalan ng piso wifi nyo. Kunyari, example sa akin, Neil Piso Wifi, ganyan. Tapos, yung security niya po, open nyo lang. Open. Tapos none. Apply. Yun lang po. Tapos, ang pinaka-importante dito, dapat i-reboot nyo after may config kayong ginawa para po walang problemang mangyayari. So, yun lang po ang video natin. Sana makatulong po ito sa mga naka-OLT. Pa-like and share na lang po at paki-comment. Thank you. God bless. Salamat.